Good evening. Good evening po. Sir, simulan ko na po dun sa nangyaring pagbabago ng leadership sa Senate. Sa tingin po ninyo, paano makakaapekto itong change ng leadership sa Senado doon po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Ay, sorry Maricel, hindi ako pwede magkomento dyan. We have to respect the wisdom of the Senate. No, I'm not a part of the Senate, so sorry po, hindi ako makakomento sa bagay nila. But how confident are you, Congressman, or how optimistic are you na ito pong impeachment trial magpupush through? Okay, the confidence on that is not one of the considerations. Hindi po yan isa sa mga bagay kung bakit ako bumoto ng yes. No? Ang pagboto ko ng yes, sabi ko nga kanina, unang-una, nahirapan akong dumating sa desisyon na pagboto ng yes. No? For two reasons. Number one, dahil ang sama ng timing, dahil nasa crisis tayo at mauna pa itong impeachment kesa doon sa pagpasa namin ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan. No? But sa ilalim ng saligang batas, mayroong number of days na dapat namin tapusin to. Number two, nahirapan ako bumoto ng yes dahil talagang walang moral authority yung House dahil sa laki ng corruption doon sa dating liderato, no? Sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw. Ngunit wala namang ibang pwede mag-initiate o maghanap ng probable cause doon sa impeachment kung hindi ang House of Representatives. At para sa akin, ang pinakamahalaga is yung accountability. No? May mga batas tayong sinusunod at may accountability na dapat. Sa lahat, no? Yung accountability, walang pinipili yan. Though may naging tanong ako sa naging proseso at pagkalap ng ebidensya, pero lumabas kasi yung tungkol sa SALN, no? Particularly, yung hindi pagdeklara ng cash on hand na kailangan malinawan niya at ipaliwanag sa tamang forum. At dahil nagdesisyon yung kampo ni Vice President Sara na hindi dumalo sa House of Representatives, ang tanging naiiwan lang na venue para ipaliwanag ito at linawin ito ay doon sa Senado, no? Kaya yun ang kumbinsi sa akin na dapat akong bumoto ng yes, hindi dahil sa paghusga ng pagkakasala, kung hindi, yan lang ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado. Kasi dapat talaga ipaliwanag itong issue na ito. So it's not whether may tsansa, malakas yung tsansa, ilan yung numero namin. Kasi kahit naman there were times in the past na ilan lang kami na bumoto against the impeachment of CJ Corona. Ako pa yung naging witness ng panig ni CJ Corona, ilan lang kami tumutol noon. At hirap talaga yung chance nun, llamado talaga yung ma-impeach siya. But I stood my ground. So it's never a consideration kung ilan yung numero either sa House or sa Senado. Kung I know you don't wanna speak for the Senate o yung mga affairs sa Senate kasi hindi po kayo senador, no? Pero sa tingin niyo lang po, ngayon po, meron pa po bang dahilan kung bakit hindi sila mag-convene into an impeachment court? Kasi naalala ko last time dun sa 19th Congress, the reason of Senator or then Senate President Chis Escudero was magtatawid na sa 20th Congress, mag-iiba ng composition ng Senado, paano yan? Titingnan na naman nila yung ebidensya, start from square one na naman. Kayo po ba, ano pong nakikita po ninyo? Kung meron man, any reason why they wouldn't convene or i-delay na naman? Ano po sa tingin po ninyo? Wala. Sorry. Who is this? Regina ba? Regina? No, Chicky Verhel po. Chicky. Malabo kasi itong screen ko. Chicky, sorry. Wala. I don't want to comment talaga on the affairs of the Senate. Understood. No? Ang masasabi ko lang, yung panahon ni Senate President Chis, the reason at that time was naka-recess kami, di ba? Kung matatandaan nyo, nag-break kami. Nung pinirmahan yung impeachment noon was February 5. That was the last session day bago mag-Holy Week break at yung break towards election. Kaya ang balik noon is June 2 talaga. Yun yung reason The Senate was not in session and dumating sa kanila yung
impeachment complaint late in the evening na. So, yun yung alam ko doon. Kaya, hindi siya natalakay during the break. Okay. Hi, Kong Toby, si Joe Vito. Yeah, Joby. Alam ko na hindi na, ayoko na rin magtanong tungkol sa Senate. Yeah. Alam ko na hindi magko-comment si Kong Toby dyan. Ano? Pero yung tungkol dun sa, before the vote kanina, talagang may mga strong statement from the other parties, specifically PDP Laban, na sinasabing lang, don't even think of voting para umusad itong impeachment. Ano? I'm sure isa kayo, hindi kayo naapektuhan doon kasi you voted sa conscience niyo at naboto nyo nga yung yes. Ano? Pero marami ba kayong kilala na talagang naapektuhan ng mga banta na yun o kaya at least yung yung mga pagpapayag ng ibang mga partido? Hindi ko alam kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi ako masyado nagtatanong kung ano yung boto nila. Nagsasabi lang ako pag tinanong nila ako kung anong pananaw nila. Because hindi ko naman ginagauge kung madami, konti, kung may pressure o wala. Ang akin talaga is ano yung paniniwala kong tamang gawin. At syempre dahil lagi kong sinasabi accountability has to apply to all, no? So consistent lang ako doon sa aking sinasabi na all public officials have to be accountable. And in this case, dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon na maipaliwanag sa House of Representatives dahil yun po ang desisyon ng kanyang legal team, yung pagboto ng yes ay para doon sa Senado maipaliwanag itong isyong ito. Yeah. Okay, last na lang, Kong Toby. Tulungan natin mga kababayan natin baka humingi sila ng kasagutan. What's next? Na pagbotohan nyo na kanina, yung formation na lang nung prosecution panel. Oh, yeah. Yun na ba yung susunod na nagagawin ng mababang kapulungan? Yes, Jovi. But for me, in my explanation of vote, may mas mahalagang bagay sa akin. Okay. May dalawang mas mahalagang bagay sa akin doon kaysa doon sa kung ano man yung gagawin ng impeachment team, no? Number one, ako'y nananawagan at nakikiusap sa liderato ng House of Representatives na madaliin na yung pagpasa ng batas para makatulong sa ating mga kababayan sa hirap na hinaharap nila ngayon, no? Kasi hindi talaga makakatulong itong impeachment sa kanila. No, at malapit na kami mag-break first week of June, mag-break Yes. kami. So sana bago kami mag-break, maipasa na kung ano man yung tawag sa batas na yun na tutulong sa kanila sa kahirapan ngayon. Pangalawa, ako'y magalang na nananawagan doon sa mga ahensya na may responsibilidad na panagutin yung malalaking isda at yung mastermind doon sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating Flood bansa, yung control. pagbenta ng mga proyekto na kung may paraan na mapadali pa ng kaunti yung ating pag-usad ng kaso, sana magawa nila kasi baka medyo naiinip na yung ating mga kababayan at mas mahalaga dito ay mapakita na walang politika dito sa accountability, no? Walang pinoproteksyonan kahit kakampi pa at lahat pantay-pantay, no? So yun ang dalawang mahalaga sa akin ngayon pagkatapos namin bumoto doon sa impeachment kanina. Yeah. Thank you for that. Thanks, Kong Toby. Sa uulitin. Thank you for Yes. joining us tonight. Maraming salamat. Yes, good night, good night.